Siguro maganda rin pag-pray natin yung ating Mother Church. Bisita natin ngayon si Brother Dekdek. Si Brother Kobe Dekdek. Nakakatawa si Brother Dekdek pagka nadadako yan sa tsahe niya. Kita mo, no, nandito. Hindi niya tayo nakakalimutan bisitahin. Ano pa ba? Meron pa ba akong hindi na bating bisita yung ngayon lang? Ito si ano, kasama ni Hana. Pamangkin nyo rin. Anak din siya ng pastor, hindi. Yung silang bench ba yun? Silang bench. Mga lahi pala kayo ng mga pogi, ano? Sa magaganda. Yung dalawang pamangkin nyo dati, mga gwapo rin yun di ba? Yung nakasama sa income. Wala akong visitors list no? Ha? ASB ko, doon pala ako. Nasa bulsa. Anong name mo, Brad? Philip. Malapit na ako na i-preach si Philip. Pagkatapos ko ngayon, ang susunod chapter 6 na ako ng Acts. Lagi ko excited na yung mga seniors tatalakayin ko doon yung mga nag-aaway-aaway na matatanda. At kasunod doon, bahagi ng pag-aaway nila, isa sa magiging solusyon ay si Philip. Gagawin ng Diyos na solusyon sa Acts chapter 6. Lagi kong sinasabi yun sa Bible study natin kasi puro sila seniors. Sila, hindi pa ako kasama doon sila. Ngayon, nasa pagtatapos tayo ng chapter 5 Ngayon natin. May birthday. May birthday, wala. Oo. Hindi natin nabati si Sister Menchi, birthday nung 17, nung Friday. Oo, na-announce na natin, di ba? Nagkaroon siya ng advance celebration during our church anniversary. Siya yung nag-sponsor ng Pansit Canton nung gabi. No? Nakakatuwa kasi nagkaroon sila ng family bonding time. Ang sinunod nila yung message na ibinahagi ko doon sa huling lamay ni Brother Dan. Nung namatay si Brother Dan, may nag-preach ako tungkol sa loving your parents, honoring your parents. So kung sinusunod na ng mga anak ngayon, lagi na silang may time sa nanay nila at sa isa't isa. Nakakatawa yun. Regular na nagbabanding. Sister Alice, sinimulan natin kay Pastor Roy yun na pagtungtong ng 60, merong social pension sa church kasi yung sa isang government, matagal Matagal magbigay ng ayuda sa church, mabilis lang. So nauna na si Pastor Roy nakatanggap nung nag-60th birthday siya. So paki-prepare yung 1,000 ni Sister from the Netherlands. So yun na si Sister Ying. Matagal sa government, mahabang pila. Pero at least, sa church kasi one time lang. Sa government, pag nasimulan, tuloy-tuloy. So dito sa church, hindi ka mawawalan. 1,000 sa benevolence yun. O yung mga nalagpasan na, sorry na lang. Hanggang 60 lang ang ano natin. So, meron, sama ko na rin i-announce sa June 2 may Seniors Fellowship. Sister Nelda, tama ba? June 2, first Sunday. At i-welcome si Sister Menchi roon bilang bagong miyembro who now belong to the club. Parang special part ng fellowship no ay yung welcoming at birthday celebration ni Sister Benji. At narinig ko bilang sasabi ni Sister Delta, parang may blessing daw na bibigay sa mga seniors. Tama ba yung chismis ko? So bumalik na. From Brother Bruce. From Lord through Brother Bruce. Sasabihin mo na kay Brother Bruce, hindi galing sa inyo. Oo.
At of course, galing naman kay Lord yun, ano. Pero wag natin, Sharing the blessing. kahit naman galing sa Diyos yan. Ang point ko lang, sana, ayoko dito magiging ugali natin sa church na mga akit tayo ng tao pumunta dahil may blessing. Ako kahit doon sa Korean church na pinagpastoran ko, sinisikreto ko pag may blessing. Kung sinong pumunta, siya yung mapalad na makakatanggap. Kasi pagka lagi lang ina-announce, pupunta lang pag may blessing, pag walang blessing, hindi na pupunta. Tapos nag-aaway-aaway pa. Madalas ko example kila si Eddie, no? Nagbigay ng bigas. Tapos yung mga nauna na pumunta, nagpabaptize, hindi ko alam kung bakit nagpabaptize, tapos hindi na umaten, tapos nagbigay ng bigas, wala sila. Tapos may nagmarites sa kanila, may bigas dito. Puntahan sila, wala ng bigas. Nawa yung nanay ni Yenny, yan nag-abulo pa yung nanay ni Yenny. So pumupunta lang dahil sa bigas. Ang tawag sa kanila ay Rice Christian. Yun yung term, Rice Christian. Pupunta lang sa bigas. Term yan ng mga ng mga preacher. Right. Tama ba, Pastor? Hindi niya narinig yun. Wala kayo narinig. Hindi kayo ano? Chocolate Christian ang narinig nyo. Sa akin, Rice Christian ang narinig ko dati. Pumupunta ka pag may biyaya. Ayan, si Ken. Si Hannah nag-celebrate din ng 17. Pero sabay-sabay na natin kakanta na sabi. Isa na lang, sabay-sabay. Si Ken, ilang taon na to? 30, no? May girlfriend na? Sigap kasi nagka-girlfriend, 30 na. Ay, hindi ba na nagka-girlfriend ng ligaw na ba? Baka nagliligaw na rin to, no? Pero mga seryoso eh. May nag-confess na daw, Pastor. Ha? May nag-confess na sa kanya. May nagtapat na. Sa kanya. Oo, ganda na ako, no? Manang-mana sa tatay. Pero sabi namin ni Nadet kaya kahapon, parang kamukha mo si Ken, si Cyrus ang kamukha ni Anyway, kayo naman magulat na. So, mamaya isa-celebrate nila sa youth fellowship yung birthday ni Hannah at ni Brother Ken, no? Although sabi na si Hannah hindi na makakapunta kasi busy na si Hannah. Graduating na si Hannah. At saka si Allen, sa 20 ano to? 23. Kailan niya 23? Thursday. So mamaya rin isa-celebrate yan, Sister Jorina. Sister Jorina? Hindi. Okay, so birthday, kanta mo natin. Patayin natin yung mga celebrator, si Hannah, tayo, makakilala kayo. Konti pa lang tayo, pag marami na tayo, magkakala ng kilala. Tayo po kayo. Ayusin nyo naman yung kanta. Sana makitayo. At sa kanya, sa kanya. Sinasuggest nila din na weekly daw ipag-pray. Sabi ko next year na lang maging pagbabago na ipag-pray naman dito next year. Ngayon kakantahan lang muna. Next year pag-pray na natin sila na sabay-sabay. In-expect ko sa small group ninyo pinag-pray niyo yung mga celebrators. Okay, dito muna tayo sa BBS. So kahapon po, nag-ikot na sila, naka-retreat na sila ng 25 ba, Sister Aida? 24 na enrollment, parang pre-registration form. Ang kailangan natin dito ay at most, no? At sinabing at most, sana hindi lalagpas, pinakamarami. 30 students para mas maturuan sila, mas matutukan sila, at mas
ma-reach natin yung goal to evangelize yung mga batang magiging involved dito. So, umikot sila kagabi, kahapon hanggang gabi, tapos iikot pa sila ng isa, tapos final na ikot, yung mga volunteers natin sa VBS. So, ipag-pray natin po yung mga volunteers, yung mga magiging teachers, yung preparation nila sa June 17 hanggang 22. Tapos, kung habang ipinag-pray nyo po ito, kinausap kayo ng Panginoon na mag-support not only in prayer, but also financially, magbigay ng financial para sa mga gastusin sa pagkain, una pagkain ng estudyante araw-araw, at saka pagkain ng volunteers, token, sa mga estudyante, supplies na gagamitin, nasa around almost 30,000 yung budget na. So kung hinihipo kayo ng Panginoon, pwede kayong makipag-coordinate kay Sister Aida. Kung ako ay magsasabi sa inyo ng tinatawag na priority, no? Priority. Actually, ang unang priority natin na i-support dito ay yung building na almost palitada na iwan lang ito, na hindi maasikaso. Tapos, pangalawang second priority natin sa expenses natin, sa budget natin, itong VBS. Pangatlo lang po yung TV. Kung ilalagyan natin siya na, ipa-prioritize natin siya. Wala nang problema. May budget pa tayo, wala lang gagawa kung susupervise sa building, napondohan na natin siya. Itong second na pinapondohan natin, kailangan, kasi medyo ito, yung sa TV naman ay sa hanggang November pa. By the way, meron na magkano Sister Net sa TV na nagbigay na 13,000. Oo, may 13. Ang goal ninyo ay 75,000. Pero unahin natin i-support ito. Itong BPS. Okay po ba? So, sana ay talagang pagpalain ito ng Panginoon. Wala na? Sige. Sisimula na tayo sa message. By the way, hindi pa lang kung gusto nyo magkaroon ng family day ngayong June. Kasabay ng baptism ng 4 o 5 mga seniors natin. Puro seniors po yung ibabaptize. 4 or 5. Gusto nyo mag-family day tayo, mag-swimming, kanya-kanyang bayad. Kanya-kanyang entrance, kanya-kanyang pagkain. Pakisabi nyo na lang po yun sa inyong mga area coordinator. Ang pinakamagandang petsa dyan ay June 12. Holiday po yun, June 12. Family Day and Baptism. Yung entrance doon, ang alam ko ay nasa 150. So kung sa cottage, mag-share siguro kayo ng 100. So 250 para mag-swimming. Nakikita ko naman sa inyo, hindi ba nagsiswimming, di ba? At kapag nagsiswimming kayo, gumagastos kayo, di ba? Mahal nga ng swimming nyo dahil private pool yun, di ba? Kaya pag gusto nyo, kaya nyo, di ba? Minsan kasi pag may gawain sa church, parang gusto nyo laging libre. Pag sa pamilya nyo, willing kayo gumastos, pero pag may church activity, gusto nyo libre. Huwag ganun. Kayo naman magsasaya eh. O gusto nyo libre. Tama na yung magandang pinagpapala tayo spiritually dito sa church, no? Bagamat minsan, pag may ayuda, kagaya nung sa senior, sabihin nyo lang sa area coordinator ninyo kung itutuloy natin sa June 12, yung Family Day and Baptism. Hindi pa kami nakakapag-swimming. Matatapos na yung summer. Sabihin nyo yun po. Sa Sunday po, may leaders meeting, 1:30. May leaders meeting po, 1:30. So, meron pa ba ako nakalimutan i-announce? Sasakto, may isang oras ako para sa pag-teach. Dito pa rin po tayo. Akala ko nung una, hanggang 2 points lang. Alam nyo, pag nag-aaral ako hanggang paulit-ulit, marami kong nakikita pang idea. Akala ko 2 points lang. So, 3 points po pala yung meron dito. At yung tatalakayin natin ngayon yung 3rd point. So, tinatalakay natin dito yung pagkilos po ni Satanas laban sa
mga anak ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, at ang ginagamit na kasangkapan dito ni Satanas ay ito, Sanhedrin. Yung highest court, rather, yung council of leaders, no, and elders, pinakamataas na parang authority, civil authority, religious authority, grupo sa bansang Israel noong panahon yun. At yung pagkilos ng Diyos, ng banal na Espiritu, sa buhay ng mga lingkod niya. So ito ay paglalaban ng kapangyarihan ng demonyo at kapangyarihan ng Diyos ng langit, kapangyarihan ng impyerno at kapangyarihan ng langit. Sa kapangyarihan ng impyerno, ang kakampi niya ay Sanhedrin. Sa kapangyarihan ng langit at ng Diyos ay ang mga apostol. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw, nasaan ka doon? Ha? Nasaan ka kakampi? Nasaan side ka? Sino ang kumikilo sa buhay mo? Tanungin mo ang katabi mo, sino ang kumikilo sa buhay mo sa kasalukuyan? Ang kapangyarihan ba ng Diyos? O ang kapangyarihan ng demonyo? Hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam. Hindi ko alam. Hindi nyo rin alam sa akin kung ano ang nangingibabaw. Sino ang kumikilo? Sino ang nangunguna? Yung unang point natin, God's intention in allowing the Sanhedrin's plan to happen. Ang plano nila, dakpin yung mga apostol, yung 12 apostol at iharap sa Sanhedrin. Dahil meron silang mas malaking plano at nakakatakot na plano. That's the initial plan. Ulihin, yan yung ganyan, no? Ulihin yung mga apostol, iharap sa Sanhedrin at isabihin yung akusasyon nila, dalawang akusasyon nila rito, no? Na sinuway nila yung utos na huwag nang mangaral, at pangalawa, sa kanilang pangangaral, sinasabi pa nila na sa kamatayan ng Panginoong Hesus ang may kasalanan ay yung mga religious leaders. Sinagot sila ng mga apostol, sabi ng apostol, ang Diyos ang susundin namin dahil siya ang aming Diyos, siya ang pinakamakapagligyan sa lahat. Siya ay inyong pinatay, subalit yung muling binuhay ang Panginoong Jesus. At ang kanilang patunay ay nakita nila, nasaksihan nila ang pagkabuhay ng muli ng Panginoong Jesus at taglay nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nagkaroon ba ng kabuluhan dito yung pagpapahintulot ng Diyos, God's intention? Pinahuli sila. Pinalaya tapos pinahuli. Nagkaroon ba ng kabuluhan? Sa palagay nyo, bakit pinalaya tapos pinahuli? Nagkaroon ba ng kabuluhan? Ang sabi rito ng mga dahil gusto ng Diyos na yung mga alagad, yung mga apostol ay makapangaral sa kalagitnaan ng Sanhedrin. Meron kayang nanalig na nampalataya doon sa kanilang ipinahayag, pagtatanggol, sagot doon sa kanilang answer and affirmation. Meron ba sa palagay nyo? Nagkaroon ba ng kabuluhan? Kung babasahin natin yung Acts chapter 6 verse 7, marami sa mga chief priests ay nanampalataya kay Yesu Cristo. So, gusto kong hindi lang i-apply natin ito ulit, no? Gusto kong balikan. Since God is intentional in allowing things to happen to us, so that the gospel will be preached to anyone, anytime, and anywhere, we need to be intentional in preaching the gospel. Siguro, ilakihan natin ng konti. May mga bagay na ipinahihintulot. Pangit, masakit, parang hindi maganda na maranasan natin na ipinahihintulot ng Diyos sa buhay natin. Nagkakasakit, nawawala ng pera, nawawala ng trabaho, nasisirang mga relasyon. At ang tanong natin, Lord, bakit mo po ito ipinahihintulot? At ang sagot po sa atin, laging merong intensyon, mabuting intensyon ang Diyos sa atin. Kung bakit na ipinahihintulot, maging yung mga hindi kaaya-ayang pangyayari sa ating buhay. Kanina ang quiet time ko, yung si Meshach, Shadrach at Abednego.
inihagis at inihagis. Yung tatlong kaibigan ni Daniel, sa nagniningas na apoy. Bakit pinahintulot ng Diyos yun na ihagis sila? Kasi hindi sila sumamba sa tribulto na ni Nebukadnezar. At sabi nila, hindi kami sasamba. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang siyang magliligtas sa amin. At kahit hindi man niya kami iligtas, sa bagay na ito, hindi pa rin kami sasamba sa iyo, Diyos. Ang Diyos pa rin ang aming sasambahin. Dahil ang pag-asa namin ay hindi lamang dito sa lupa, kundi lubos kami umaasa sa mga pagpapalang tatanggapin namin doon sa langit. Amen? Kahit pa anong mangyari, hindi ka bibitaw sa Diyos. Parang wala nang amen ha. Kahit pa may pangit na pangyayari sa buhay mo, hindi ka bibitaw sa Diyos. Kahit pa may mga pangit na ipinahintulot ng Diyos, masasakit na karanasan ipahintulot ng Diyos sa iyo, hindi ka magtatampo sa Diyos. Kahit pa mga pangit ang nakikita mong nangyayari sa buhay mo at para bang sa practical na paningin, pananaw, walang magandang sagot na pwedeng ibigay sa Diyos. Pero sasabihin mo sa Diyos, patuloy pa rin akong magtitiwala sa iyo, O Panginoon. At hindi naman talaga binigo si Meshach, Shadrach, at Abednego. Sabi mo sa tabi mo, merong intensyon ng Diyos. Ikaw nga may intensyon ka madalas, di ba? Higit na maganda ang intensyon ng Diyos. Ang tao madalas pangit ang intensyon. Yung pangalawa, God's intervention. So inaknala sila, no? At mangaral sila, ito, may plano. Yun yung mas malaking plano. Papatay sila, yung mga apostol, lalo na, at ang plano nito ay parang lubos na ninanasa ng mga tinatawag na Saduseo. Galit sila at yun ay nag-create ng division. Galit sila sa ipinangaral at dahil doon nagplano sila ng pagpatay. Nagkaroon ng division, nag-iba yung kanilang reaksyon. No? Imbis na babagabag kagaya ng mga tao, doon sa Acts chapter 2, nung ipangaral yung parehas na mensahe na ebanghelyo, nabagabag sila ay nagalit. No? Itong mga tao dito, inamin ang kanilang pagkakasala. Itong mga tao dito, ayaw aminin ang kanilang pagkakasala. Sa halip, gustong patahimigin yung mga nangangaral ng ebanghelyo na nakaugnay doon ang kanilang malaking kasalanan bilang promotor ng pagpapapako sa Panginoon Hesus. Bagamat iyon ay ipinahintulot ng Diyos bilang katuparan ng kanyang magandang plano sa atin ng ating kaligtasan, pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Kapag ikaw ay sinasaway, huwag kang magagalit. Brother Paul, bilin mo sa akin, sa pastor, sabi niya, pag nangaral ka, sinaway ng mister ang asawa, sama mo na, huwag silang magagalit. Huwag na kayo magagalit, mga misis. Pag sinasaway ka ng mister. The same is true with tayo, mga pag sinasaway tayo, dahil mali tayo, huwag tayo magagalit. Ha? Correct daw, sabi nila rin. Pag pinasaway tayo, no? Mag-iba pagpakumbaba tayo, sinasaway tayo ng salita ng Diyos, magpakumbaba makinig para magkaroon tayo ng maranasan natin ng kapayapaan ng isipan at ng ating puso. Pero yung plano nila, pero nagkaroon ng proposal. Si Gamaliel, kagaya ng kanyang amang si Eliel, sila ay mga doktor ng law. Yung Pentateuch at yung marami pang mga kautusan ginawa pa noong panahon ni Moses at mga nakalipas na panahon. Sabi niya, at ingat, mag-unos dili tayo. Teka muna, kalma lang. Baka tayo ay nag-iisip ng masama at laban sa kalooban ng Diyos.
maganda ang ito ating pinaplanong patayin sila. So nagkaroon ng para bang magkaibang damdamin ang mga Saduseo at saka mga Pariseo sa pamumuno ni Gamaliel. Ito muna, ganyan. At meron siya rito argumento. Merong unang panahon, may mga lumitaw din na nagsasabi sila ang Mesyas kagaya ni Judas. Nagkaroon siya ng mga tagasunod, pero nung napatay, nagwatak-watak din. Nung namatay siya, nagwatak-watak din. Yung kanyang mga alagad na wala ng kabuluhan, yung kanyang adhikain, yung kanyang ginawang grupo. Meron pang isa, si Judas o Galilee, ganun din. Nag-al siya sa laban sa Roman Empire, pero hindi rin siya nagtagumpay. Sabi niya, ikumpara natin si Jesus. Yung Jesus na sinasabi nyo na impostor, patay na siya. Pinapatayin na nga nila. At kung yung si Jesus ay hindi totoong mula sa Diyos, mawawala din yung kanyang sinimulang grupo, magwawata. Hindi rin yan magtatagumpay. Kaya sabi niya, pabayaan na lang natin, leave them alone. Kung hindi talaga bulaan talaga yung Jesus na yan, pabayaan niyo siya. Pero kung totoo naman siya, baka tayo ay lumalaban sa Diyos at naguhukay ang ating sariling libingan. Kasi sabi niya, pabayaan natin. Ito yung mga lesson na natin dito. Mga lesson. Kapag tayo ay lumalaban sa mga tapat na lingkod ng Diyos, huwag natin kalilimutan para tayong naghukay ng libingan para sa ating sarili. Iyakin lang natin, God's faithful people. Ako, magandang prinsipyo ko yan. Yung mga taong lumalaban sa akin, basta alam ko, tiyak ko, nakatama ko, para silang naghukay ng kanilang sariling libingan. Pag nilalabanan mo ang isang gawain ng Panginoon, para kang naghukay ng sarili mo, libingan. Kaya huwag na huwag kang mag-ingat ka sa paglaban, baka sarili mo lang yan. Damdamin mo lang yan, pride mo lang yan. Yung mga pinagagagawa mo ng pakikipaglaban para kang umukay ng sarili mo, libingan. At tinanggap nila rito, no? Si Gamaliel ay isang taong malumanay. At sabi nga dito sa lesson ng mga taong malumanay, mabuti, mabait, ay merong magandang reputasyon para maging tagapamagitan, tagapigil, tagapag-awat sa mga nag-aaway. Tanungin mo nga katanong mo, ikaw ba yun? Maganda ka bang taga-awat o taga-dagdag ka ng gulo? Madalas ganun, no? Imbis na taga-awat, taga-dagdag ng gulo. Tama? Hindi ka na nakakatulong, nakakapermisyon ka pa. At ang mga tao daw na magandang mga merong reputasyon yung mga taong away, no? Away kami nung ni Dan, yung tatay ng asawa ng Brother Benji, nag-away kami, suntukan kami dahil sa partiyan sa Caroline yata, sa kaluluwa. Kakagulangan no? Suntukan kami, inawat kami nung isang mas matanda sa amin. Yung umawat sa amin, nasuntok ko. Nagalit doon kay Brother Dan, sinapak siya ng sinapak. Ewan na nakilala. Galit na galit, sinupok tuloy ako ni Brother Dan doon sa akin, dahil nasuntok siya dahil sa akin. Ako nakasuntok siya, sinuntok. Imbis na umawat, pinagsusuntok. Hindi malumanay, huwag kang mag-aawat. Huwag ka na lang makialam. Kapag ikaw isang tao hindi malumanay, kaya mo na sila mag-away. Akala makatagdag ko pa sa gulo. Yan. Parang ganyan din yung parang kamakailan, narinig ko si Pastor sa Day by Day. Yan lapis, no? Huwag tayong maging masyadong critical. Maging mabait tayo. Kahit ba sa iba, basta hindi naman natin tiyak na kulto sila o masama yung kanilang pinangangaral, kakaiba sa atin. Pero hindi naman ganun ka-liwanag. Alam ko yung kwento ng brother ko.
isa naniniwala sa child baptism, yung isa hindi. No? Respeto na lang. Yung isa naniniwala na dapat bautismuhan yung sanggol. Yung isa, sabi ng isa, bakit? Pinagbabawal ba sa Bible ang child baptism? May nabasa ka ba? Wala naman. Oo. Minsan kailangan na nagre-respeto tayo masyado maging critical. Maging sa mga ibang grupo. No? Maliban na lang kung tiyak natin na mali ang tinuturo nila ayon sa salita ng Diyos. Pag mali, talaga, kamakailan, napansin nyo, di ba? Kahit si Jurem Ramos, tahasan niyang sinasabi na peke, false, si Kibuloy, na nagsasabing siya ang anointed son of God. Ngayon siya ay disappointed son of God. Dati siya ay appointed, siya ay disappointed. Na gagalit yung ibang grupo, bakit para daw napaka-special ng treatment kay Kibuloy. Hindi mahuli-huli. Hindi nila mahuli, parang hindi nag-effort ang gobyerno, ang PNP, para hulihin ang isang taong wanted na kagaya na samantalang pag-iba naman, talagang matindi. Ginagamitan pa talaga ng puwersa bakit si Kibuloy para hindi nila pinupursige yung pagtakip kay Kibuloy. Yung nakinig po yung yung Sanhedrin sa payo na mabayaan na lang. Nakinig sila, umaasa sila na mamamatay na lang ang grupo na sinimulan ng Panginoong Jesucristo. Ang alam nila ay patay na si Jesucristo, namatay na. Hindi nila kasi pinaniniwalaan na si Jesus, bagamat namatay, ay muling nabuhay. Nag-uusap kami ni sister natin, sabi ko, bakit kaya si Jesus, ang Panginoong Isus, nung mabuhay, hindi nagpakita dito sa mga kalaban niya? Baka kung nagpakita si Jesus, di ba kanina lang siya nagpakita sa kanyang mga alagad. Ilan yung mga alagad na pinagpakitaan ng Panginoong Isus ayon sa bilang? Nasa 500, sabi sa Bible, 500 ba? 500, di ba? For 40 days, He stayed on earth. Sa maraming okasyon, nagpakita sa kanyang mga alagad. So ito nakita mo, bakit hindi nagpakita ang Panginoong Isus dito sa mga taong nagpasimuno para siya ay patayin? Gusto niyo sumagot? Meron tayong student participation. Bakit? Wala namang mali dito, no? Ano sa palagay mo? Ayan, si Brother Mancho. Wala yung faith nila kay Jesus Christ. O kaya ba, bakit di siya nagpakita? Baka naman nanampalataya sila. Siguro, hindi na-realize yung mga kahit si Jesus. Halimbawa, ikaw sa iyo sa Sanhedrin. Wala pa nanampalataya, tapos nagpakita ako sa iyo. Ako sa iyo, kunyari na. Ha? Hindi na paniniwala. Hindi pa rin sila? Kaling mo, Brad, yan din ang pananaw ko eh. Kahit, kasi sinabi, kay Lazaro, tsaka yung matandang mayaman, kahit na yung bumalik. Brad, lumalalim ka na. Ang nakakatakot pa ron, di ba, anong chismis nila? Anong chismis nila? Ninakaw lang. Or yung iba pang chismis, hindi namatay, nawalan lang ng malay, nabuhay na muli. So ang pang doon, hindi ganun katiyakan, hindi garantiya, alam ng Panginoong Isus yun, bilang nakakaalam ng puso ng tao, na kahit magpakita siya sa kanila na muling nabuhay, hindi sila magiging kagaya ng mga alagad na mananampalataya na siya ay muling nabuhay. Ang iisipin lang nila ay hindi yan namatay. Nawalan lang na malay. At ang gagawin pa nila, muli nilang dadakipin si Jesus at ipapapatay. Ganun yung nangyari kay Polycarp, di ba? Nabasa pa ba yan sa YouTube? Napanood nyo, si Polycarp, kung di ako nagkakamali. Alagad ni, kaninong alagad si Polycarp? Kay John, di ba? John, Bilari. Sinusunog siya. Nagtaka yung mga tao, hindi nasusunog yung kanyang katawan. Tapos yung dugo niya, nung dumaan, sinaksak siya yung dugo,
para tayo mamatay to, sinaksak siya. Yung dugo niya, nung tumapon dun sa apoy, namatay o. Although namatay siya, pero yun nga, nagtaka sila, sinusunog siya. Baka ganun din ang gawin nila kay Jesus. Hindi nila sila talaga paniniwala ang muli na buhay. At ang gagawin nila, kagaya sa mga alagad, aarestuin nila at muli ipapatay. Hindi na pwede yung mangyari kasi tapos na ang misyon ng Panginoong Jesus na mamatay sa krus at muli mabuhay. Tapat na yun. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, naniniwala kayo, nananalig kayo kasi nakita nyo, pero mas mapalad yung mga taong hindi nakakita, pero nanampalataya. Ayun, sa panahon natin. Amen? Amen. Nagre-review pa lang ako, wala pa tayo sa message. So yung iniisip na kaaway, kasi yung mga Pariseo ang talagang isa sa promotor, no, na magpapako kay Kristo sa krus. So yung hindi naasahan kakampi, no, ang unexpected ally ng mga apostol, si Gamaliel, na pinaka-leader ng mga Pariseo. Bagamat sabi ng Law Application, bagamat hindi siya marahil, hindi pa naman siya, bagamat hindi marahil, hindi siya sumasang-ayon sa kanila turo. Nag-usap kami ni Brother Ardiel, yung nakaraang meeting namin. Sabi ng Daniel Matthew, it is uncertain why he spoke this. Bakit nga para bang ipinagtanggol, isinalba? Papatayin na. Pero siya yung para bang nagpigil at meron siyang proposal para hindi ituloy ang planong patayin ang dalawang apostol. Ano kaya ang motibo niya? Sabi dito, it is uncertain why he spoke this. Marahil it was purely political. Dahil nagkaroon ng division sa Sanhedrin, para hindi totally mag-divide, ito na lang. Gumawa siya ng win-win solution. Tayo lang muna tayo. Hayaan natin ang panahon ang sumagot, pumatol, kung yung mga alagad ba ay peke o hindi. Yun nga lang ang malaki nilang pagkakamali. No? Yung akala nilang mamamatay ng Kristyanismo na iglesia ng Panginoong Hesus na tinatag niya, lalong lumaganap. In fact, si Gamaliel, mapag-aaralan natin, ang naging teacher ni Apostle Paul, ang napakamasigasig na kauli-ulihang apostol ng Panginoong Jesucristo. Yung inaasahan nilang titigil, mamamatay, patuloy na lumaganap hanggang sa ating panahon. Kapag pinatay naman nila yung mga apostol, baka magkaroon ng riot dahil yung mga maraming tao ay lubhang naniniwala sa mga apostol dahil sa kanilang himala. At kapag pinatay nila yon, ang mga tao ay magsisimulang magkagulo. At pag nagkaroon ng pagkakagulo sa bansa nila, sa lugar nila, matatawag ang atensyon ng Roman Empire pag nagkakagulo. Ganon sa kanila, pag sakop ka ng isang bansa, hanggang payapa yan, nagbibigay kayo ng taxes, okay yan, hindi kayo hihigpitan. Pero pag magulo, papadalahan kayo ng maraming sundalo at hihigpitan nila ang pamamahala. So ayun ang isa sa maaring ayaw mangyari ni Gamaliel for political reason. Or perhaps, si Gamaliel talagang malumanay na tao lang ito. Hindi siya marahas na tao. Ayaw nila ang marahas na plano ng mga Saduceo. Ano pa? Or perhaps, nilagay ng Diyos sa puso ni Gamaliel yung kanyang salita para sabihin. Bagamat hindi yun yung kanyang sarili intention. Pero isang bagay ang tiyak. Ano yun? Nandoon yung nangungunang kabutihan at pagkilos ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga lingkod para sila ay iligtas. At ginamit niya lamang si Gamaliel bilang instrumento para yung kanyang mga lingkod ay hindi lamang makaligtas, kundi magkaroon ng honorable discharge. Ibig sabihin, makalaya ng maayos, hindi sa kapamamagitan ng kaguluhan, kundi pakawalan ng maayos.
God intervenes and uses heavenly, pwedeng angels, or human persons, instruments, to protect His people and perform His purpose. Maraming paraan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, maraming paraan ng Diyos. Para tugunan ang iyong kalagayan. Amen? Hindi po nauubusan ang Diyos ng kaparaanan dahil siya ay makapangyarihan. God will make a way when there seems to be no way. Kata kayo? Bali-bali yata yung kanya-kanya kayo. Yeah, dapat alam nyo yan. Every time na parang there's no parang possible. Sa human's perspective, there's no possible practical solution. Then, you have to remind yourself that God has many ways to help you, to protect you. Hindi siya mauubusan ng kaparaanan. Nakikialam siya at marami siya pwedeng gamitin kaparaanan. Huwag mong iisipin na walang pakialam ang Diyos sa buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinapakialaman ka ng Diyos. Hayaan mong pakialaman ka niya. Yun ang problema madalas, ayaw mong pakialaman ka ng Diyos. Gusto mong isolve yung sarili mong problema, o kaya naman, ayaw mong pakialaman ka ng Diyos dahil meron kang maling ginagawa na siyang dahilan kung bakit meron kang problema. Dahil, sa totoo lang, madalas, ang problema mo ay dahil sa kagagawan mo. Ang problema ko ay dahil sa kagagawan ko. Hayaan mong pakialaman ka ng Diyos. Dahil ang Diyos, hindi lang basta pakialamero. Siya ay may malasakit sa iyo. Siya ay nagmamahal sa iyo. Eto na, yung pag-uli. Meron ako 39 minutes para tapusin itong mamaya. At parang bagay na bagay tutbon yung sa victory song natin yung pagkatapos nito. Kaya iisip ko kung kakanta pa tayo ng hymns o yung victory song. Depende siguro kung yung pagkatapos. Tayo po tayo lahat. Basahin po ninyo ng sabay-sabay ng malakas. 1, 2, 3, go! Napasok nila muli ang mga apostol at tapos ipaugupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Ang mga ito ay pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang umangat. Sila ay galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila ay magdanas ng kahiyan. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang higit na natuturo at nangangaral ng Jesus ang Kristo. Panginoon, patuloy kami po maging aming tagapagturo sa umaga nito sa pamamagitan ng iyong lingkod. O Diyos, patuloy mong buksan ang aming puso at isipan upang makita, matutunan, at may mamuhay ang mga kahangahangang katotohanan at prinsipyo sa iyong salita na nais mo tanggapin namin sa umaga nito. Panginoon, gawin mo po ang aming puso ay isang matabang lupa na handang tumanggap ng iyong salita at ito ay uusbong lalaro at mamumunga sa aming buhay. Alisin mo po sa bawat isa sa amin ang anumang mga katwirang hindi kalugod-lugod, Panginoon, sa lugar naman. Lubos mo po kami kanyang mapagpakumbaba ang Diyos na tanggapin ng may maamong puso, nagsisising puso, nababagawan ng puso ang iyong salita. At tutulog kami sa tulong ng iyong panahon na Espiritu na ipapamuhay ito paglabas namin sa lugar na ito. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong salita,
Pagpalain mo po ang iyong tagapagsalita. Pagpalain mo po, O Diyos, ang lahat ng makikinig ng iyong salita at maging pagpapala kami tumanggap ng iyong salita sa iyong Panginoon sa pamamagitan ng pamuhay namin dito at makapagbigay kami sa iyo ng kaparawang kapurihan at kaluwalhatian sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyong salita na aming marinig sa ulang. Sa pangalan ni Jesus ito po aming dalangin. Amen. Amen. Ano yung first point? God's intention. Intention. Bakit na pinahintulot ang mga bagay na mangyari? Yung pangalawa, God's intervention and instrument. Pangatlo, God's influence. Yung kalakasan at kapangyarihan. Ulitin ko, no? Ito ay paglalaban ng Diyos at ng Diablo, ng impyerno at ng langit, ng Sanhedrin at ng mga apostol. At dito makikita natin yung kalakasan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga apostol sa kung paano nila tinanggap ang parusa mula sa Sanhedrin. So after ng executive session, nag-usap-usap sila, pagtapos nilang mag-usap, nagkaroon sila ng resolution, pabayaan lang sila, pinatawag sila muli. At nung sila ay pinatawag, they called in the apostles and they had what? Flagged them. Nilatigo. Sa ibang translation ay pinampas. So dito makikita natin, bagamat hindi nila itinuloy yung kanilang plano, hindi pa rin maiwasan ng Sanhedrin na ipakita, ipadama yung kanilang galit sa mga apostol na sumuway sa kanilang utos at patuloy na nangangaral tungkol kay Jesus sa pagkapako niya sa krus sa kanyang kamatayan na pinangunahan nitong mga religious leaders. Minsan may mga ganong sitwasyon. Pinatatawad na kita sa ginawa mo, pero sasapakin muna kita. Yung pag, oo, pinatatawad mo na siya. Kunyari, pero sa isip niya, nagingit-ngit pa rin ang galit. At gusto niya pa rin i-express ang kanyang galit. Pagpapatawad ka doon, pakulot muna, nag-inis ako sa iyo. Nainis sa anak eh, pakulot mo naman. Para mawala yung galit ko, dali pakulot mo naman. Buti na lang. Nung dating unang panahon, pag nainis ako sa estudyante, pakutos muna, pakutos. Sige, ipapasakit na, basta pakutos muna. Ganun yung nangyari, ganun yung naramdaman ng mga Sanhedrin, ng mga religious leaders. So, mang-ayon sila na huwag patayin, pero, teka, ampas muna. Hindi nila napigilan, ipakita, ipadama yung kanilang galit sa mga apostol. Bagamat, pinakawalan, bago pakawalan, nilatigo muna o dinampas. Tingnan natin. Sa kautusan kasi, sa Old Testament, pag may minor offense, hampas ang parusa. At sabi rito, huwag hihigit sa 40, pwedeng 40, pero wag susobra. Sabi na Apostle Paul, ilang beses daw siya tumanggap sa mga Jewish leaders? 5 different times, 39. Kaya malamang yung mga apostol dito tumanggap na 39. Bakit kaya 39? Yung 40 naman. Baka, naisip ko dalawa yung dahilan. Baka, para siguraduhin, hindi sila magbabiolate doon sa kautusan. Para sure, na sinunod natin yung utos. No? Sumunod sa utos, pero nanakit pa rin. Kita nyo ba yung point? Sumunod nga sa utosan, pero nanakit pa rin.
kahit alam naman nilang walang kasalanan yung mga apostol, hindi pa rin nila mapigilang ipinatalo. O 39 naman, ayon sa kautusan, hanggang 40. Baka magkamali ng bilang, madoble, no? So 39 na lang. Kung nagkamali mang 40, okay pa rin, wala pa rin. No? Pero isa yung naisip ko rito bakit 39? Parang gusto nilang palabasin, dapat 40 yan, pinawasan namin ng isa. Pamabait ka rin. Minsan ganun tayo, di ba? Buti nga, hindi ko pa dapat ka ginanyangkin. Pero ginawa mo pa rin ang masama. Sinaktan mo pa rin. Tapos, nababalitan ka pa sa sarili mo. Minsan may ganun no? Gumawa ka ng masama, gusto mong i-justify yung sarili mo na mabait ka pa kasi hindi mo patinindi. Hindi mo pa binigyan ng matindi. Mabait pa ako. Ganun diba? Pero nanakit pa rin. Wow, nababalitan ka pa sa sarili. Pero ang totoo nun, madalas gusto lang nating para payapain yung sarili natin. Hindi tayo na konsensya kasi naging salbahe tayo. Kaya kunyari, binabasa natin yung ginawa nating masamang bagay. Pero kahit binawasan mo pa yan, yung masamang bagay na ginawa mo, basta yan ay masama, hindi ka mabait. Masama ka pa rin. Dahil kung gusto mong lubos na gawan siya ng masama, ng mabuti, na patawarin, huwag mo na siyang gawa ng masama o parusaan kahit gaano katiting. Lubusin mo na. Di, naiinis pa rin kasi ako Buti nga, kinunod lang kita, hindi kita inampas Tapos pinakawalan sila, no? Bago sila pakawalan, sabi, yan, hampas na kayo ha. Siguro, nung una kasi walang hampas, di ba? Nung una, hinuli lang sila, walang hampas. Ngayon, meron na kasamang hampas. Bago sila pinakawalan. Siguro naman, magtatanda na kayo. Nahampas na kayo. Isa pa sa layunin nila, sa motibo nila dyan, syempre, ano yung sabi kanina doon? Kasi pag nahampas ka dahil sa kasalanan mo, nakakaya yun, di ba? Ayaw daw sobra ng sa 40. Masyado na silang mapapahiya sa tao. Kaya sila pinahampas bago pakawalan at bilinan ng matindi. Dito, no? Charge, dito, ordered. Dito ay not, dito never na mga haral. Ang layunin nila rito, nung Sanhedrin, para ipahiya at mahiya na sila sa kanilang sarili at hindi na sila mangangaral tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Yun ang layunin nila. Ganda nung sinabi ng life application dito, no? This beating suffered by the apostle was the first time they had been physically abused for their faith. Kauna-unahang pagkakataong inabuso sila, sinaktan sila dahil sa kanilang pananampalataya. Pagkamat wala naman talaga sila kasalanan at wala naman talagang maliwanag na kasalanan na makita yung mga humahatol sa kanila. The apostles had power to do miracles. Tandaan natin, meron silang kapangyarihan na gumawa ng himala. Meron silang katapangan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Meron silang great boldness in preaching and God's presence. Alam nila, kasama nila. Sila ay puspos ng banal na espiritu sa kanilang buhay. Yet, they were not free from hatred and persecution. Ano sabi nung ni Pastor John Nabertong, tayo mga Kristiyano, ano daw tayo? Hindi exempted, pero tayo ay protected. Kaya huwag kang magtatanong pag merong pangit nangyari sa buhay mo, tapos sasabihin mo, Lord, bakit ako pa? Tatanungin ka ni Lord, bakit hindi naman ikaw? Isang ganun tayo, maging ang mga apostol, wala namang ginagawa mali.
Naging masunurin lang sila, pero nakaranas sila ng pag-uusig at pananakit sa kanilang sarili, sa kanilang katawan. Yet they were not free from hatred and persecution. They were arrested and put in jail, beaten with rods and whips, and slandered by community leaders. Sinira ang puri sila. Sinaktan, sinira ang puri. At dito, ang gusto ko pong makita dito, mayroon na lang akong 26 minutes, makita dito, paano sila tumugong. Yun ang gusto kong makita dito ng bawat isa sa atin. Paano ka tutugon kapag ka merong nangaaway sa'yo, merong nagagalit sa'yo, may umuusik sa'yo, meron sa'yong gumagawa ng masama, kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanila o sa sarili mo. Talagang wala kang ginagawa ng masama. Tanungin mo yung tatabi mo, baka tulog na meron bang gumagawa ng masama sa'yo. Sinisiraan ka, sinasaktan ka verbally. Meron ka sumagot, sabi mo sa kanya, makinig ka. Makinig ka, ganito ka dapat tumugon. Ganito ka dapat tumugon. Huwag yung high blood ka na lang. Ikaw rin mamamatay ka pag na-stroke ka. Ikaw rin ang mamamatay kapag na-atake ka sa puso. Paano tumugon ang mga apostol? Una, peaceful, mapayapang kalooban, mapayapang puso, mapayapang damdamin, mapayapang isipan. Hindi sana mamatay ka na. Kung may kilala lang akong makukulang kita. Payapang puso. Tingnan natin. The apostles left the highest council rejoicing. Chairo ang Greek word. That God had counted them worthy to suffer disgrace. Doon tayo, no? Ano daw? Umalis sila na nagaganap. Dito sa isa, ano ay masaya. Ang ginamit na Greek word ay chairo. Tingnan natin. The word chairo, to rejoice, is connected to the word charis, grace. Yung word na grace, ang Greek word nun ay charis. At yan ay may kaugnayan, konektado sa to rejoice. Without the grace of God, you cannot truly rejoice. Amen? Kaya kapag ka may gumawa ng masama sa'yo at nagalit ka, ibig sabihin lang nun, wala sa'yo ang grace ng Panginoon. You need grace from God for you to be able to respond sa pangit na sitwasyon na pwede mo maranasan. Amen? Tanungin mo nga, nasa iyo ba ang grace ng Panginoon? Tingnan mo yung pagmumukha, bumukha kang may grace. It was by the grace of God that the apostles were able to rejoice. Yung mga baliw, pinalo na, masaya pa, nagsasaya pa. Hindi yan sarili na kalakasan, galing. Despite the beatings and threat they received, kahit pa sinaktan sila at tinakot sila, they are still rejoicing. Happy. God gave the apostle a peaceful spirit. Yan ang maganda dyan eh. Ang Diyos ang nagbibigay ng payapang puso, isipang damdamin sa kabila ng mga pangit na pangyayari, lalo na kung mayroong taong tinitira ka, inaaway ka, ginagawan ka ng masama. They were not angry. Wala sinabi sa Bible, wala sinabi sa passage, nagpupuri, masaya. Pinalo na, masaya ba? Ito, nakakat ka lang sa kalsada, nanggigil ka na eh.
pero hindi rin takot sa mga council ng Diyos. Alam niyo, sabi ko kayo na dito punta rito, natutuwa ako kasi every time na mag-preach ako, meron ginagawa ang Diyos sa akin para patunayan na totoo yung salita ng Diyos. Nung Friday ba yun? Friday. Nakausap ko yung bagong treasurer ng co-op namin na namumroblema siya sa paniningil ng mga may loan sa cooperative. Tapos, to make the story short, sabi niya, buti nga sir, nung panahon mo na ikaw ang chairman, kalmadong-kalmado ka lang kapag merong mga nangaaway sa iyo. Sabi ko sa kanya, alam mo, pagka hindi ako nagkalma, nagalit ako sa kanila dahil inaaway nila ako, matutuwa sila. Di ba gano'n naman? Yung mga tao na nangaaway sa iyo, gusto makita nagalit ka rin. Parang tumutungo si Sister Bless. Ay, yeah? Di ba gano'n naman? Yung mga tao pag inaaway ka, gusto niyan magalit ka rin. Sabi ko, matutuwa sila pag nagalit din ako. Besides, grace ng Panginoon na binigay sa akin para manatiling kalmado. Sa sarili ko lang, hindi ko yun kaya. Dahil sabi nga ni Sister Bless, magapang ako. Pagka yung pride mo na ang dinunungisan. Sabi nga di ba? Siniraan yung mga apostol. Ano sabi? Anong kasabihan? Mas masakit yung saktan ka sa katawan kaysa saktan ka sa damdamin. Yung sabihin na sa mga apostol na sila ay mga bulaan, mga false teachers, sinisiraan sila, mas masakit yun kaysa doon sa pagpalo. Pero wala silang nakadaramdamang pagkapuot, pagkagalit. Sa halip kagalakan sa kabila ng kanilang naranasan dahil sila ay puspos na biyaya ng Diyos. Tanungin nga walang tabi ka, katabi mo, paano ka tumutugon? Kalma ka lang ba? Manumanay ka ba? Hoy, may nagkwento sa akin, sinigawan ka, sinigawan ko rin. Sigaw kayo. Di ang saya. Di ang saya. Sinigawan ka, sinigawan ko rin, sigawan kayo. Di ang saya. Sigawan tayo. Hindi ganun. Sinunod ng mga apostol yung halimbawa ng Panginoong Jesus. Ano yung halimbawa? For God told you to do good, even it means suffering, just as Christ suffered for you. He is your what? Example, and you must follow His steps. He never sinned, nor ever deceived anyone. Wala siyang ginawang masama, wala siyang sinalbahe, ginawang masamang kasalanan. He did not retaliate, pero hindi siya gumanti when he was insulted, nor threatened revenge. Kasi agad ako ng Diyos, papadala kita ng apoy. When he suffered, he left his case in the hands of God. Nano daw? Always judge. Hindi mo kailangan makipag-away. Hindi mo kailangan gumanti. Hindi mo kailangan makipagsigawan. Hindi mo kailangan manakit physically o manakit na damdamin to square yung sakit na nararamdaman mo. Napakaganda ng halimbawa. Ito ang sinunod ng mga apostol at nais ng Diyos na atin din sundin. Hindi ito madali. Hindi natin ito kaya. Pero sa biyaya ng Diyos, kaya natin ito. Amen? Ito pa, sinabi niya pa, no? Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. You are happy. Do not fear the threats. Do not be frightened. For it is better if it is God's will to suffer for doing good than doing evil. Kasasabi mo lang, Sister Jurina, nung Sunday, kapag magalit kayo, masama kayo ng galit, huwag kayong magpo-post sa Facebook o kaya sa Messenger sa GC. Tahimik ka na lang, ibigay mo na lang sa Diyos. Hindi, Pastor, makatakihin ako pag hindi ko nasabi yun sa mga natong ko eh.
habol sa iyo ang sama na loob, hindi ang kamangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi nananagana sa iyo ang biyaya ng Diyos. At ito ang application niya, no? Ang lesson. If we suffer wrong for doing good, gumawa ka na ng mabuti. Tinutulungan ko na nga sila eh. Inalalayan ko na nga sila eh. Galit pa nga sila. Provided we suffer it well. Ulitin ko, provided we suffer it well. We suffer it well, brother. Nag-suffer ka, bagamat maganda yung tamang ginagawa, wala kang maling ginagawa, mali yung naging pagtrato sa'yo. Basta ikaw ay nag-suffer ng tama, tinugon mo ito ng tama, we should rejoice in the grace that enabled us to do. Kaya kung nag-suffer ka, tapos nagalit ka rin, gumanti ka rin, mag-isip ka na masama, there's no reason for you to rejoice. Bakit sila nag-rejoice? Kasi hindi sila nagalit, hindi sila namuhi, hindi sila rin natakot. Na nagana ang biyaya ng Diyos. Ulitin ko, sa akin, hindi ko to kaya. Kailangan ko ng masaganang biyaya ng Diyos. Minsan may pumunta sa akin, Pastor, nag-post sa Facebook, ganito, binintahan ako. Gusto kong ipabarangay. Sabi ko, ano ka? Kristiyano ka? Oo, Pastor. Membro ka nga rito eh. Yung nirereklamo mo, Kristiyano, hindi. Ano may nirereklamo mo, kapatid mo? Tapos gusto mong pumunta ka kayo sa barangay. Eh, di wow. Hindi masyadong inaano yung pagkatao ko eh. Kailangan niya ng biyaya ng Panginoon. Malis na rito. Kasi gusto samahan ko pa sa barangay. Oo naman. Samahan ko pa. Wala ko alam sa pinag-awayan ko. Gusto samahan ko pa sa barangay. Wala na rito. Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin? Kapag ginagawa kayo ng masama, dahil gumawa kayo ng mabuti, magalak ka sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang masaganang biyaya. Madali ba ito? Pero kaya natin ito sa tulong ng banal na Espiritu. That's the example of our Lord Jesus Christ. Ano yung una? Peaceful spirit. Sige, awahin niyo ako. Awahin niyo si Pastor Dino gagawin. Siguraduhin nyo lang, puspos ako. Nagbabasket ko, Lord, sinaktan ako, Lord. Gaganda ako. Puspusin mo ko, Lord. Puspusin mo ko. Ayan, ano saan sunod? Praise to their Savior. They are rejoicing, nagpuri sila sa Panginoon. Bakit sila nagpuri? That God had counted them worthy to suffer. Na ibinilang sa ng Diyos na karapat-dapat na magdanas ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dahil para sa kanila, ito ay napakalaking karangalan na sila ay magdusa ng paglalamasangan at paninira dahil sa Panginoong Jesus. Kung sinisiraan mo ako dahil sa pagiging Kristiyano ko, dahil sa pananampalataya ko, yun ay karangalan. Yun ang sabi ng mga alagad. Yun ang sabi ng mga apostol. Karangalan sa kanila ang magdusa, ang laitin, ang ipahiya, ang bintangan. The apostles considered, ipinalagay nila that it was for the name of Christ that they had been so mistreated. Kung bakit sila pinagmamalupitan dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus. They reckon, ibinibilang, it an honor, karangalan. They were honored. Sila ay napaparangalan to be dishonored. They were honored, napaparangalan sila kapag sila ay binibigyan ng kahihiyan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Hindi ko madali ba yun? Hindi. Kaya mo ba yun? Hindi sa sariling lakas. Pero sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Nilalait ka dahil sa Panginoong Jesus. Nilalait ka dahil sa Panginoon. Christian pa yun. Bible pa yun. Study. Ganyan pa rin ang kaya. Nilalapas na ka.
Magalang ka dahil ikaw ay napaparangalan dahil sa iyong pananampalataya. Kung tatanungin niyo ako, ilang beses na ako dito nasigawan. Beses na ako nasigawan dito. Pero natutuwa ako kasi mababait na yung mga naligaw sa akin dito. Hindi ba sa Tereni? Hindi ko makakalimutan na sa Tereni. Unang kita namin na Tereni, sinasagutan kami na Tereni. Pero ay close friend na kami. So, pwede yun. Kung nagagalit yung mga tao dito dahil nagkakantahan tayo, nagtitipon-tipon tayo at masaya tayo, at nagsasalita sila ng masama sa atin, karangalan yun sa atin at para sa Panginoon. Amen? Huwag naman yung talagang may ginawa kang masama. Hindi karangalan yung kahihiyan yun. Kapag may ginawa kang masama at sinisiraan ka dahil may ginawa ka naman talagang masama, hindi yung karangalan yun ay kahihiyan. Nagpuri siya. Sabi sa Luke, bakit ganun sila? Nagpupuri? Naalala nila yung tinuro ng Panginoon doon sa Sermon on the Mount? What blessings await you when people hate you and exclude you? Nilalayuan ka. And mock you. Nilalain ka, pinagtatawanan ka, and curse you as evil because you follow the Son of Man, Jesus Christ. When that happens, be happy. Yes, live for joy, for a great reward awaits you in heaven. And remember, their ancestors treated the ancient prophets that same way. Yun yung tinandaan ng mga apostol, yung tinuro sa kanila ng Panginoong Jesus. Karangalan ang magdusa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi natin dapat ikinaibigan. Hindi natin dapat itinatago dahil ayaw natin mapahiya. Lesson, have you ever thought of persecution as a blessing? Blessing bang persecution? Sabi sa Bible, ang persecution in the name of Jesus is a blessing. Ako, proven ko na to. Kukwentuhan sila doon sa dating church na pinagpastor ko, pinersecute nila ako. Sabi nung isa, buti na lang, umalis si pastor dito. Kasi kung hindi yan umalis, hindi yan yumaman. Pinaalis nila ako doon, kaya naman ako umalis. Naman ako umalis, pinaalis nila. Pero blessing kapag pinipersecute ka dahil ginagawa mo ang tama. You are mocked or persecuted for your faith isn't because of your doing something wrong, but that God has counted you worthy to suffer dishonor for His name. Ano yung pangalawa? Una, Spirit, pangalawa? Ano na natali mo? Ano na nagawa mo nung sa galawa? May nagawa ka na ba dati doon? Pinersecute ka, inaaway ka, payapa, kalmado ka, pinupuri mo pa ang Panginoon. Pangatlo, natakot ba sila? Sabi, huwag na sila mangangaral. Ano sabi? And every day in the temple, in their home Bible classes, they continue to teach and preach day after day. And thou never stop. May tendency minsan no? Pagka mayroong nagagalit sa'yo dahil ginagawin yung tao sa sa'yo, sip-sip yan papampam yan Ang tendency sabi mo, ayaw mo naman. Umayaw ka na. Pero sila, hindi sila na-discourage. Lalo pa silang naging masigas. Dito ba, pero may inaaway dito? Merong criticize dito dahil sobrang sipag. O doon sa kapitbahay mo, pre, wala ka ng panahon sa amin, puro ka dalang church.
Ore, hindi ka pumunta sa birthday ko ha. Simba ka na din pa. Isang beses lang naman eh. Wala ka namang pakikisama eh. Hindi natin alam ha. Hindi sila na-discourage. Lalo silang naging masigasig. While we should try to keep peace with everyone, conflict with the world and its authorities is sometimes inevitable for a Christian. There will be situations where you cannot obey both God and man. Then you disobey God and trust His word. Ito ang testimony ni Sister Jorina. Hindi umaten ng Christmas party si Brother Ruel kasi Sunday, si Lord muna. Nanalo ng first prize. Dati hindi binibigay ang first panalunan pag hindi pumunta. Tinatid pa sa bahay. Minsan iniisip natin, malaki ang mawawala kapag hindi tayo nag-compromise sa gusto ng tao. Ang totoo, mas malaki ang mawawala kapag hindi tayo sumunod sa Diyos. Amen? Amen. Mas malaki ang mawawala kapag hindi ka sumunod sa Diyos. Akala mo, the Lord, sabi ni Pastor Jonathan, maintindihan naman ako ni Lord. Lagi ka nung maintindihan ako ni Lord. Malaki ang mawawala sa Diyos kung hindi ka susunod sa Diyos dahil gusto mong sundin ang tao. Hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Dapat siya, totoo siya. Kaya unahin natin sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Suffering disgrace for Christ is a true advantage. Ang magdanas ka ng kahihiyan dahil kay Kristo ay tunay na pagpapatuloy, paglago. Yan pa yung matututunan natin sa pag-aaral natin ng Acts. Habang inuusig, habang pinipersecute, habang nilalapastangan, nilalait, sinisiraan, lalong lumalago ang gawain ng Panginoong Jesus. Di ba may kasabihan nga tayo? Kapag ang puno ng mangga, mabunga ang ginagawa, binabato. Kapag binabato, naubusan pa ng bunga, lalong nagiging mabuti. The apostles, after being threatened by powerful leaders, arrested, beaten, jailed, and finally released, they went back to preaching. Nakatulong somehow yung nagkaroon ng breathing room, nagbigay yung payo ni Gamaliel na magpatuloy sila, no, bagamat sila ay tinakot. This was nothing less than God's power working through this group of men. Ano yung tatlo? Peaceful spirit. Pangalawa? Praise to their Savior. Pangatlo? Dahil ba kaya nila ba ito? Ginawa ba nila? Nagawa ba nila sa sarili nila takas ito? Hindi. Saan to? Sa pamamagitan ng ano? God's power. Tanungin mo yung katabi mo, kaya mo ba yan? Pag nagdanas ka, Sister Carla, minarites ka nila dito, sabi niya, ito pastor, na-operahan na nga, nagmachete pa. Masakit na. Pero ang point ko rito, pwede tayong magala kahit may mga nararanasan tayong masakit na pangyayari sa buhay. Amen? May nararanasan ka bang masakit? Kung wala, hindi ng Panginoon. Pero, darating ang panahon, pwede kang makaranas ng masakit na pangyayari sa iyo. At kung makaranas ka, tandaan itong message nito. You can still have a peaceful spirit. You can still praise the Lord Jesus Christ. And you can still persist in your service to our Lord with the grace of God.
Ano sabi ng Apostle Paul? Paborito natin, ano sabi ng Apostle Paul? I can do all things through Christ who help me. Iba na yung version pa ito. I can do everything God asks me to with that sa daw help of Christ who gives to love of strength and power. Sabi sa kanila, kaya mo yan. Ulitin natin ha, maganda tayo no? Pag may narinig tayo. Ano yung isa natin? Nagtatagumpay. Sa biyaya ng Panginoon. Kaya natin yun. Sa biyaya ng Panginoon. Ready ka na ba? Ready ka na bang bigyan? Siyempre, bilang tao, ayaw naman natin ng mga bagay na pangit na pangyayari sa ating buhay. Na masasakit na pangyayari sa ating buhay. Pero kung darating at ipahintulot ng Panginoon sa biyaya ng Diyos, kaya natin ito at atin itong mapagtatagumpayan. Kaya yan. Hindi tayo matatakot. God's influence is enough for us to be victorious in facing any kinds of persecutions and sufferings. Ano yung sabi ng kantabon? Victorious song natin? Pinagtatagumpay. At tingnan natin din. Ito sa amin kakantay ko yung hymns eh. Yung pinagtatagumpay na lang. Antay natin yun. Pinagtatagumpay tayo ng Panginoon. Pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Then after the victory song, so habang umaawi tayo, sabi nga, let's claim the victory not because we are strong, but because the grace of God can enable us to be strong in spite of sufferings and pain.